Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Lunes, Mayo 25, tuig 2026. Ini inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Councilor Sheen Marie Mabilog inako nga iya service vehicle ang gintumon nga nakapark sa isa ka mall opisyal ginhatag nga gingamit ini sa opisyal nga katungdanan. Headline. Digital Project Monitoring System ginlunsar sang Iloilo Provincial Government Real-Time Alert luyag idugang ni Defensor. Headline. Ubon palayag sang Buena Vista Guimaras, kampiyon sa Manggaan Festival Cultural Competition 2026. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Councilor Sheen Marie Mabilog inako nga iya service vehicle ang gitumod nga nakapark sa isa ka mall opisyal ginhatag nga gingamit ini sa opisyal nga katungdanan. Detalye sang balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaako ni Councilor Sheen Marie Mabilog nga iya service vehicle ang nasiplatan nga nakapark sa GT Mall sang Domingo. Apang ginathag sang konsehal nga gingamit ini sa opisyal nga katungdanan. Partikular agud magbakal sang supplies para sa mga kabaranggayan nga parte sang iya nga proyekto nga Balik Eskwela. Gingamit man ini sa pagbisita sa 5 kabarangay agud maghiwat sang community activities sang Domingo. Ginpayag niya nga mahimo ini ma-verify sang publiko sa iya mismo nga social media pages nga nagapakita nga wala siya nagalagaw kundi nagaserbisyo sa publiko. Dugang niya hindi pareho sa iya nga mga kaupod nga konsehal wala siya sang opisyal nga service vehicle o konsalakyan. Pangod sini naghulam siya sa opisina ni Vice Mayor Love Baronda. Agud gamiton nga temporaryo niya nga service vehicle sa pagpatigayon sang iya nga mga proyekto kag programa. Dugang niya nga personal niya nga kwarta ang ginagamit agud magpagasolina sang nasambit nga salakyan. Ginpakita man sang opisyal ang opisyal nga schedule sang Domingo kung sa diin gingamit niya ang service vehicle. Kung madumduman, ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga usisaon ang government vehicle nga nasiplatan sa isa ka mall sa Domingo. Kag nagpahanumdom nga dapat gamiton lang ini sa opisyal nga government activities. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Digital Project Monitoring System ginlunsar sang Iloilo Provincial Government Real-Time Alert luyag idugang ni Defensor. Detalye sang balita, Hope Torrecha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsar na sang Iloilo Provincial Government ang Digital Project Monitoring System nga nagatuyo himuon sistematiko kag madasig ang pagbantay sa mga proyekto kag programa sang probinsya. Ang sistema ginpunduhan
pinaagi sa 2.75 million pesos nga Seal of Good Local Governance Incentives ang Department of Interior and Local Government. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., luyag pa niya nga mapalapad ang ikasarang sang platform, labaw pa sa pag-track sang status sa mga programa kag aktibidad sang probinsya, pinaagi sa pagdugang sang real-time notification nga gilayon magpadala sang alerto sa Kapitolyo pananglit nga may ara sang delay sa mga proyekto sang gobyerno. Halimbawa, sang provincial government, gilayon may mabato nga mensahe ang LGU kung maulihi sa target nga schedule ang pagpakay o sang dalan o kung wala sang may natapos nga pasilidad sa Iloilo. Pananglit matigayo ng dugang nga real-time notification nagapati ang Kapitolyo nga mapabaskog man sini ang accountability kag decision-making sang lokal nga panguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, gindeklara nga kampiyon ang Hubon Palayag sang Buena Vista Guimaras sa Mangan Festival Cultural Competition 2026. Ang kampiyon nga Hubon nagdaog sang 1.5 million pesos nga premyo. First runner-up naman ang Hubon Bulantihan sang Hordan nga nakabaton sang 1 million pesos nga premyo, samtang second runner-up naman ang Hubon Balsahan sang Sibunag nga nagdaog sang 500,000 pesos. Nakabaton sang consolation prizes ang Banwa sang San Lorenzo kag Sibunag. Ginanunsyo naman sa provincial government nga magabaton ang tanan nga banwa sang tig 20 milyones pesos nga balor sang proyekto bilang padya sa ilagin pakita nga performance subong nga Mangan Festival Cultural Competition. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. San Carlos City may bag-o nga slaughterhouse facility. Detalye sa balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gin-inaugurahan sining karon lang ang bag-o nga Abattoir kun Slaughterhouse sa San Carlos City, Negros Occidental. Katuyuan sa proyekto nga masiguro nga safe, hygienic kag regulated ang pagproseso sang karne para sa pagkonsumo sa publiko. Ang proyekto natuman si dalom sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project kag natigayon sa bulig sang World Bank, National Government kag Provincial Government of Negros Occidental. Ang Negros Occidental isa sa may pinakamadamo nga slaughterhouse nga probinsya, bangod isa man ini sa may pinakadako nga backyard hog racing kag nagasuporta sa multi-billion peso hog industry sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PCIC 6 naga-release ng indemnity check sa mga mangunguma gikan sa Oton kag Iloilo City kadungan sang EODB Fair. Detalye sang balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-release ang indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC 6 sa mga mangunguma gikan sa Oton kag Iloilo City kadungan sa ginhiwat nga Ease of Doing Business Fair sang Mayo 25 sa SM Iloilo Terminal Market. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo Karhan ng ADEHA, insurance underwriters ng PCIC 6, target nga makarelease ang cheque sa 19 ka benepisyaryo sa Mayo 25 kag 17 naman sa Mayo 26. Pahayag pa ni ADEHA nga kalabanan sa mga mangunguma na damage ang palayan sang tinalikdan nga cropping. Magluwas sa pag-disburse ang cheque, nag-cater man ang PCIC 6 ang mga inquiries sang mga mangunguma. Isa ang PCIC sa masobra 20 ka ahensya sang gobyerno nga nagtanyag sa mga serbisyo sa duha ka adlaw nga EODB Fair nga magalawig tubtob Mayo 26. Ma'am, bali si PCIC, naghahatag kita insurance sa mga farmers and fisher folks naton. So, ang aton nga mga insurance na ginahatag is para sa palay, sa mais, mga high-value crops naton, mga kasapatan nila, may mga fisheries man kita nga gina-insure, mga non-crop agricultural assets, kaga mga kaugalingon mismo nato ro kung ginatawag nato nga credit and lifetime insurance. So ang mga nagahatod diri kagina, mga farmers ato naton nga mga nagkala-damage ang ilang mga pananom, so nag-claim sila man sa ilang mga cheque sa ilang mga palayan nga nagkala-damage sa last nga cropping. Nabatian ang kabayang pahayag ni ADEHA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arenyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbugas ang abo alas 10:37 sang aga Mayo 25 ang bulkan Kanlaon. Ang abo naglabot sa
naglabot tubtob 400 metros sa ibabaw sa crater Antiskin Huyop, padulong sa nabagatnan nakatungda. Nagapabilin sa alert level 2 ang kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. service vehicles ang Iloilo City Government nga nasiplitan nga nakapark sa isa ka mall ginapausisa ni Mayor Trenyas. Detalye sang balita, Emmy Rose Santiagudo. Ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga usisaon ang opisina nga nagapanag-iya sang government service vehicle nga nasiplatan nga nakapark sa isa ka mall sang Domingo. Suno sa alkalde ginaseryoso niya ang report. Gani ginmandoan niya na ang nagakaigong opisina nga mag-usisa kung bala may ara sang official nga transaksyon sa nasambit nga lugar kag oras. Nanindugan ng alkalde nga ang paggamit sang government service vehicles limitado lamang sa official functions kag kinahanglan magsunod sa existing government rules and regulations. Dugang niya nga kung mapamatud-an nga may paglapas o kung unauthorized use ng government vehicle, posible nga magapangatubang sang administrative sanctions ang opisyal sa likod sini. Nagpanawagan man ang alkalde sang transparency insakto nga paggamit sa mga pasilidad sang gobyerno kag pagsunod sa mga nagkaigo nga government policies. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Aklan magahiwat sang 3 ka adlaw nga diskwento caravan. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agahiwat ang Department of Trade and Industry kung DTI Aklan kaupod ang pulo ka balaligyaan sang 3 ka adlaw nga balik eskwela diskwento caravan. Ang aktibidad hiwaton halin Mayo 29 tubtob Mayo 31 sa pila ka balaligyaan sa Kalibo Aklan. Lakip sa mga nagpabutyag nga magpasakop sa aktibidad ang A to Z Bookstore and Dry Goods, Foods Shopping Mall, Foods Merchandise di Kalibo, Gaisano Grand Mall, Gaisano Capital, Handyman Kalibo, Lynn's Dry Goods Store, Marianing Superstore, Robinson Supermarket, kag Unitap General Merchandise Incorporated. Tanyag sa Mayni ang mga mas pabarato nga presyo sa back-to-school essentials kaangay sang notebooks, pens, kag bags nga kinahanglanon para sa naghilapit nga pagbalik eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. bag-o nga Regional Vice President sa PhilHealth 6 nag-courtesy visit kay Iloilo Governor Defensor. Detalye sang balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwas ang courtesy visit si PhilHealth 6 Regional Vice President Marjorie Cabreto kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa tinutuyong nga mapabaskog pa ang kolaborasyon sa ahensya kag lokal nga panguluhan sa pag-abot sa healthcare. Lakip sa ginistoryahan sa courtesy visit ang accreditation sa province-owned hospital sa idalom sang Yaman ng Kalusugan Program o yakap kag guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot, lakip man ang expansion sang member registration sang mga Ilonggo kag ang pagsiguro sa mas madasig nga claim processing sa sulod sang 5 ka adlaw nga turnaround time. Yara man sa courtesy visit sa Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, kag personnel sang PhilHealth Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DAR naghiwat sang legal education activity sa ani ni Antique. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang Program Beneficiaries Development o PBD lawyering activity ang Department of Agrarian Reform o DAR sa barangay Nasuli si Anini Antique. Ang aktibidad gintambungan sa mga farmer beneficiaries kag katapo siyang Nasuli Ibaka sa San Francisco Multipurpose Cooperative nga ginabuligan sang ahensya. Katuyuan sini nga mapasangkad ang hibalo sang mga mangunguma tuhoy sa ilang mga kinamatarong sa agraryo, responsibilidad,
pati na ang mga layig kag pagsulundan nga mahimo makaapekto sa ilang organisasyon kag palangabuyan. Lakib sa mga ginpakpak ang mga practical legal knowledge sa organizational responsibilities, conflict resolution mechanism, kag iban pa nga mga concern nga masamig na atubang sa mga farmer organization. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo may 18 na ka EMR ready nga mga pasilidad. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Lauman ng mas madasig kag epesyente nga healthcare services sa probinsya sang Iloilo sa tapos nga malabot sang 7 ka dugang nga pasilidad gikan sa 7 ka banwa sang probinsya ang Functional Electronic Medical Record status. Ang mga pasilidad nga nakapasar sa Functional EMR Assessment and Compliance Evaluation, ang mga rural health units sang Maasin, Dueñas kag Dumangas kag mga primary care facilities sang Cabatuan, Barotac Nuevo, Miag-Ao kag San Joaquin. Bangod sini, naglabot na sa 18 ang EMR-equipped health facility sa probinsya upod sa Balasan, Batad, Carles, Dingle, Gimbal, Mina, Oton, Pasig City, Pavia, Putotan, kag San Enrique. Katuyuan sang digital transformation nga himuon madasig kag patient-centered ang healthcare delivery, ilabi na sa mga pumuluyo nga nagapakonsulta, naga-follow up kag iban pa nga medical services sa mga pasilidad nga ginadumala sang gobyerno. Ang Functional EMR Assessment and Compliance Evaluation ginpangunahan sang Health Information System Unit sang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Nagpasalamat naman ang PHO sa mga LGU, healthcare workers kag partner agencies sa kolaborasyon agud mapasangkad ang digital health services sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good mapasangkad pa ang public awareness angot sa malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag pag-usar sang e-cigarette o vape sa ikayong lawas. Nagpatagan sang fun run activity ang Association of Respiratory and Cardiopulmonary Practitioner Western Visayas Chapter, kabulog ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, kag Philippine Dental Association Iloilo Chapter pa sa giniwat nga Takbo Lungs 2.0. Tema sa aktibidad karong nga tuig among Smile, Strong Movement and Initiatives Leading to End Smoking agin pasakupan sang ginatos ka mga runners. Para sa kampanya mainganyong pumuluyo nga tipigan ang ikayong lawas pa sa aktibo nga pagpasakop sa physical activity kag paglikaw sa bisyo sang pagpanigarilyo. Kabahin sang matipon nga proceed sa fun run activity ay gabulik sa programa kasubong sang pagsuporta sa mga kabataan nga may cancer, medical and dental mission, suporta sa health awareness campaign kag sa ginaduso nga pagpatukod sang Iloilo Province Cardiorespiratory Hub kun Eye Care Hub. Ang aktibidad ang giniwat sang Domingo, Mayo 24 sa Freedom Grandstand, muli Lunes Street, City Proper, Iloilo City bilang suporta sa handom nga smoke-free and vape-free Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga siraduhan umpisa Mayo 25 ang Iloilo Sports Complex Track Oval. Suno sa Iloilo Provincial Government, magasugod liwat ang repair kag rehabilitasyon sa sports complex. Nagapangabay sa pagangup kag kooperasyon ng Kapitolyo ug mapanaming serbisyo sa palidad kung masiguro nga safe ang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagatutukan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga programa agud matap na ang mga krimen sa Western Visayas. Suno kay General Tuanyo, primary responsibilities ang kapulisan ang pagtap na sa krimen sa komunidad. Sa oras naman nga hindi mapunggan sa kapulisan ang krimen nagakadapat lang suno sa opisyal nga masurbar nilaglayon ang krimen. Sa pagduso sini nga programa, matigayon lang ini suno sa opisyal kung ang kapulisan, profesional kag disiplinado sa ila katong danan bilang pulis. Si Brigadier General Randolph Tuan yung bagong director sa PRO6 talos kay General Josefino Ligan, ginasign bilang Deputy Director for Operations sa Camp Crame. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabataan sa Auton, ginanas kontra pagkalumos. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpaidalom sa 5 kaadlaw nga drowning prevention ng mga kabataan edad 5 tubtub 18 anyos sa Banwasang Uton. Katuyuan sini nga mahanas ang kapasidad sa mga partisipante sa water safety sa diin gintudloan sila sang teknik
kung anong obrahon kung ara sa tubig, kagagod malikawan ang pagkamatay o kung mga peligro sa mga pumuluyo, ilabi pa nga ginapalibutan sang baybayon kag kasubaan ng probinsya. Ang paghanas ginpangunahan sang Iloilo Provincial Health Office sa idalom sang Violence and Injury Prevention Program. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi na bag-o para sa tanan ang problema sa basura kag baha sa komunidad, gani dapat ang tag sa may ginahimo para makabulig sa waste management. Sa pagtutok sa community-based initiative, isa ka komunidad ang ginpadulungan sa mga estudyante sa Master in Development Communications ang West Visayas State University ug gilunsar ang Project Dulot sa sitio Little Haniway, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City para mabuligan ang mga pumuluyo sa waste management kag kalimpyo sa ila lugar. Ang launching ginpangunahan ni Dr. Ricky Bicodo, professor sang FDevCom students sa subject ng MDC 508 Communication, Social Marketing and Mobilization. Professor Melakisti Daguay, Director ng Social Action and Community Engagement Office ng University of San Agustin. Opisyal sa barangay, ka mga residente ng sitio Little Haniway. Sa Project Dulot, mapabaskog ang disiplina kag partisipasyon sa komunidad sa proper waste segregation, garbage disposal kag pagmaintenar sa matinlo nga palibot paagi sa information campaign kag aktibo nga pagbulig sa mga residente. Kabahin sa proyekto, ang paghatag sa orientation kag briefing sa katong danan sa mga household kag trash collector kung malikawan ang paglapta sa ila lugar. Pinagi sini nga proyekto mapatas ang awareness ng komunidad sa epekto sang hindi insakto nga pagdumalas ang basura nga mahimo magresulta sa pollution kag pagbaha. Ngayon pasalamatan naman sa barangay officials ang inisyatibo sa mga estudyante kang nagpahayag sa suporta sa mga programa nga nagaambling sang palibot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-exit call si outgoing Police Regional Office Ex-Director Brigadier General Josefino Ligan sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias, subong nga Lunes. Si General Ligan ang na-assign sa Camp Crame bilang Deputy Director for Operations kag nag-alagad sang kapin 11 ka bulan sa Police Regional Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Transaksyon sa Comelec Iloilo City muna sa ila bagong opisina sugod subong adlaw. Detalye sang balita, Janelle Baclaran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sugod Mayo 25, nagsaylo na sa ila bagong opisina ang Commission on Election Iloilo City nga nahamtang sa ground floor Integrated Comelec Field Office, Iloilo City Government Complex sa Barangay Taal, Molo. Ginabisuan sa Comelec ang tanan ng mga may transaksyon sa pagpadulong sa bagong talatapan sugod sang Lunes kag hindi na sa daan nilang opisina nga nahamtang naman sa Mabini Street, Barangay Osmeña City proper. Matandaan nga gininaugurahan ang bagong Comelec Integrated Complex sa nadigad nga Pebrero 20 sa diin nahamtang ang talatapan sa Comelec Iloilo City Regional Office kag Comelec Provincial Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 20 ka ahensya kag opisina sang gobyerno tanyag sa mga serbisyo sa Ease of Doing Business Fair sang ARTA sa Iloilo City. Detalye sang balita, Marian Grace Saraniera. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra 20 ka ahensya kag opisina sang gobyerno ang nagtanyag sa mga serbisyo sa pagbukas sang Grand Ease of Doing Business o kon EODB Fair sang Anti-Red Tape Authority o kon ARTA sa SM Iloilo Terminal Market sa syudad sang Iloilo, Lunes, Mayo 25. Gimpahayag ni Secretary Ernesto Perez ang ARTA sa isa ka video message nga nahisuno ang aktibidad sa ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga Proclamation number 818 nga nagadeklara sa bulan sang Mayo kada tuig bilang Ease of Doing Business Month. Dugang paniya nga ang EODB Fair palaagyan man para sa mga pumuluyo nga direkta makakuha sang assistance o kung makapamangkot sa mga ahensya sang gobyerno. Lakip sa nagpasakop ng ahensya kag LGU ang Iloilo City Government, Iloilo Provincial Government, DFA, GSIS, Pag-ibig, LTO, PSA, BIR, BICT, DILG, DTI, SSS, PRC, PCIC, lakip man ang PhilHealth, PIA, CSC, DOH, DSWD,
Philippine Postal Corporation, Land Bank of the Philippines, TESDA, DAR kag DMW. Ang ELDB Fair tion man para i-highlight ang mga inisyatibo sa gobyerno sa regulatory reform, panubon ang transaction cost kag pakamaayuhon ang customer experience. Isa sa mga nakaabiel sang serbisyo si Armin Murillo nga tumandok sa Negros Occidental apang sa karon nagapuyo na sa Iloilo City. Nagpasa si Murillo sa iyang aplikasyon para sa August 2026 Career Service Examination Pen and Paper Test. Pakayag ni Murillo nga pinaagi sa EODB Fair, mas nangin mga pusna kag malapit para sa iya ang pag-file sang aplikasyon para sa CSE. Magalawig ang EODB Fair tugtog Martes, Mayo 26. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpagwasang abiso ang Land Transportation Office Region 6, may kang tanan sa pag-reschedule sang launching sang scholarship and livelihood program sang ahensya. Ginanunsyo sang LTO nga iga pa iway anay ang natala ng ceremonial launching sa Mayo 27, 2026 sa Iloilo Convention Center. Dugang pa sang LTO gay inunsyo na lamang sa masunod nga petsa kag ang schedule sang programa ginabisuhan man sang LTO 6 ang publiko nga hulaton ang mga masunod nga anunsyo sa opisyal nga social media page sang ahensya. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:31 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Lunes, Mayo 25 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.